Good morning po mga ka-farmer. Ngayon po ay magpapakain tayo ng ating mga alaga. Ganito lang po ang gawain ko sa araw-araw. Umaga't hapon po pakain ng mga manok. Kailangan po kalat-kalat para makakain lahat. Ito po itlog ng pabo. Ito rin po sa pabo. Ito po sa manok. Ito rin po sa manok. Ito po manok din. Ito po manok din. Ito sa manok. Marami pong naglilimlim. Ito po, sa manok. Ito rin po manok. Dito rin po mayroong pabo na naglilimlim. Hindi ko na po inalis dahil baka hindi na niya balikan yung itlog niya kapag ka nagalaw. Yan po, nandun sa masukal. Yan po.
doon sa ilalim. Hindi ko na po siya pwedeng galawin dahil matampuhin po sila. Kapag po nagagalaw yung mga itlog, hindi na po nila babalikan. Dito po may mga naglilimlim din. Ito po pabo. Ito po gansa. Ito po ng gansa yan. Ito rin po gansa. Ito po pato. Pato pero ang sisiw niya, dalawa yung sisiw niya. Ano? Kasi po napakahirap i-ano itong mga alaga ko. Lagi po silang nag-aagawan ng pugad. Kaya po minsan kapag hindi ko po naagapan, nagkakahalo-halo na yung ano nila, itlog. Dito po mayroon ding nangingitlog dito. Yun po, pabo at saka manok. Magkatabi po sila. Yun po. Maganda po kasi nung una nakatayo itong mga mangga, ano, hindi sila sumisiksik doon, wala silang mataguan. Kaya nalalagyan ko po ng mga pugad nila sa silong ng mangga. Ngayon po dumapa na itong mga ano, nadali po silang lahat ng bagyong Yuan. Ang lakas po ng hangin. Pero masipag po silang magmulaklak kahit po nakadapa na, namumulaklak pa rin. Yan po. Sana po magtuloy-tuloy na itong bunga nila. Bulaklak. Ito po, barakong pato. Ito po yung ginawa namin nung anak ko na ano, paglalagyan po ng hito. Yan, ready na po siya. Hinihintay ko lang po siya na darating dahil nagpunta ng Maynila para po bibili kami ng hito fingerlings. Nilagyan ko po ng net palibot para po hindi pasukin ng mga manok, pato, pabo. At saka isa pa po, mayroon pang ano rito, yung ibong mandaragit, kingfisher. Pagka po hindi balutan ng net ito, pag napasok ng ibon, uubusin niya po yung laman. Pag nakakuha po siya ng 3 araw-araw, di hanggang sa mag-harvest, konti na lang po yung matitira. Kaya ito, nakabalot po ng net. Ganito lang po ang buhay ng farmer. Tsaga lang po talaga. Araw-araw po minomonitor. Kasi po kapag napabayaan, nawawala pati yung mga alagang manok pag nakaliban po dyan sa bakod at hindi na ipasok kaagad. Mga ilang araw lang wala na sila, sasama na po doon sa mga ibang manok sa labas.
Yan po, mayroong pabo dito at saka pato, naglilimlim. Hirap po nitong nakadapa yung mga mangga. Dito sila nagtatago sa mga silong-silong. Ginawan ko na po sila ng pugad pero ayaw nilang pamugaran. Mas gusto nila yung tahimik sila, hindi nabubulabog. Basta po wag po tayong magsasawang magtanim, mag-alaga ng mga hayop para po makatulong tayo sa food security. Kapag po mayroong pwede ng katayin dito, binibenta ko po. Saka minsan po pinang-uulam namin. Lagi po tayong manalangin sa Diyos na sana po hindi tayo magkakaroon ng malaking problema, lalo na po yung malubhang sakit. Yan po ang nakakatakot. Kaya wag po tayong magsawang humingi ng biyaya at patnubay sa Panginoong Diyos. Hanggang dito na lang po mga kaparmer. Happy farming, bye bye.